Praise God. Hallelujah. Uh, tayo po ay humingi muna ng panalangin mga kapatid sa Panginoon. Praise God. Hallelujah. Amang banal, muli ay nagpapasalamat kami sa araw na ito, Lord God, sa iyong kabutihan na muli ay kami po ay nagkakatipon upang muli ganapin ang iyong salita na wag namin kalilimutan ang pagkatipon at mag-aralan sa isa't isa. Oh, hallelujah, Lord God, napakalaking pribilehiyo na muli kami po ay magkasama-sama muli at mag-aralan sa iyong mga banal na salita. Nawa kayo po ang siyang patuloy na magturo at magpaalala ng mga sinabi ng iyong bugtong na anak ng aming Panginoong Hesus, Lord God. Gamitin ninyo po akong instrumento at daluyan ang iyong mga pagpapala. Nawa ang makita ng mga kapatid ko, Lord, ay hindi po yung tao na nakatayo, kundi yung salita na lumalabas sa likod ng pulpitong ito, Lord God. Sa mga kapatid namin na nakahook up sa internet, kayo rin po ang patuloy na magbukas ng kanilang spiritual understanding at makasumpong nawa sila ng biyaya sa dakong lugar na ito, Lord God, saan man abutin ang mga salita mo, Lord God, sa buong sanlibutan ito. Thank you, Lord God. Hallelujah. Patuloy na ang aming kapatid, Lord, na ang aming nakakatandang kapatid, alam namin hindi man namin kasama ang kanyang physical na katawan. Alam namin na kasama namin siya sa espiritu na nagpupuri at sumasamba sa iyo, Lord God. Hallelujah. Patuloy na binabalik namin sa iyo ang kapurihan, karangalan, kadakilan at kalwalhatian sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Baka tayo mo po mga kapatid, basahin muna natin mga talata sa scripture. Sa Philippians 2:5, sabi niya dito, let this mind be in you, which was also in Christ Jesus. Tapos, sa John 14:12, sabi niya, verily, verily, I say unto you, he that believeth on me, the works that I do, shall he do also, and greater works than this shall he do, because I go unto my Father. Praise God, ang Diyos ang magpala ng kanyang mga salita at pwede na tayong upo mga kapatid. Hallelujah. Nakakatuwa yung mga testimony ng ating mga kapatid. Naalala ko nung yung kay Sister Faith testimony. Nung ako ay nagtatrabaho pa doon sa SOC, nung dumating kasi kami dito, hindi katulad ngayon na nagbaboundary kami dyan, noon kasi sahuran lang. Alam nyo naman mga kapatid, itong mga taga-sanlibutan, hindi ito nakukuntinto. Walang satisfaction. Nung nandun kami sa SOC, itong amo namin, para ma-motivate kami, sabi niya, sa inyong apat na mga manggugupit dito, sabi niya, pagka meron nakagupit ng 20, yung isa, sabi niya, libre. Aba, sabi ko, ang ganda. Pero yung ang makagupit kami ng 10, hirap na ang bawat isa. Sabi ko, paano kayo makaka-20 tayo nito? Ano to? Nakaisip ako, sabi ko meron akong magandang paraan. Para makagupit ng 20 ang isang tao, hindi muna tayo magugupit, isa lang ang magugupit. Sabi ng amo ko, hindi ganyan. Sabi niya, hindi. Gusto niya kaming gulangan, hindi gulangan na lang. Sabi ko, para makagupit tayo, sabi ko, makalibre. Pagka, isa lang ang magugupit, sabi ko, para maka-20 ka. Di hati-hati doon sa 20. Narinig ng amo ko, hindi daw pwede yun. Yun yung sinasabi ko, walang kakuntintuhan itong mga nasa sanlibutan. At pagkaalam niya na kumikita ka ng ganun, tingnan mo yan, sabi ni sister, nakakakuta siya, sumusubra pa. Ba't tinasa ng kuta?
Kasi hindi nga nakukontento itong mga nasa sanlibutan, gaya mga ugali. Kahit ibigay mo na ang lahat-lahat hindi pa rin ako kontento. Sa mga mananampalataya, palagi ko hindi naman siguro gano'n na tayo. Yes, God. Natuwa lang itong mga sanlibutan ito. Kung ating babalikan meron nung panahon ng nangangaral ng ating propeta, sa question and answer, meron nagtanong sa kanya. Ang tanong ay ganito. Sabi niya, Brother Branham, sabi niya, would the bride of Christ, this was in 1963 no, sa question and answer sa Book of Seals, would the bride of Christ have a ministry before the rapture? Meron daw ba ministry ang bride of Christ bago mag-rapture? Alam naman natin ngayon hindi na bride tayo, kasi ang bride, sabi nga nung ating pinag-aaralan, pakakasalan ka pa lang. Kaya bride ka pa lang. Ngayon, pagka napakasalan ka na, hindi ka na bride, asawa na. So itong sabi ng propeta, sabi niya, ang ating kapatid, sabi niya, sabi niya, that's what's going on right now. See, the bride of Christ, sabi niya, certainly it is the message of the hour. The bride of Christ, sure, she consists of apostles, prophets, teachers, evangelists, and pastors. The bride of Christ, sure, she got a ministry, great ministry. It's the ministry of the hour. It will be so humble. May ministry daw talaga, sabi niya. Ngayon, doon sa ating binasa kanina, sabi ng Panginoon, yung mga bagay, sabi niya, katotohanan sinasabi ko sa inyo, ang sa akin ay sumasampalataya, ay gagawin din naman niya ang mga gawang aking ginawa, at lalong dakila sapagkat ako ay paroroon sa aking Ama. Sabi ng mensahe ng ating kapatid, itong body of Christ daw, magkakaroon ito ng yung tinatawag na powerful church. Ngayon, nagkaroon ako ng katanungan, sabi ko, paano ba magkakaroon ng powerful church ang body of Christ? Paano ito ma-display? Paano ito mag-manifest? Paano natin ito masasabi na nangyayari na? Paano magiging powerful ang church? Meron siya mga mga mensahe. Sabi niya doon sa mensahe niya na the word became flesh, sabi niya, ang salita daw bago ito lumabas sa bibig, kailangan na doon muna ito sa kaisipan. Before it could be a word, it had to be a thought, sabi niya. So God, in the creation, created the world by His thought first. And then, sabi niya, binigkas niya ito. And there it was. Expressed became material, so, see what I mean, sabi niya. Now, sabi niya, if that same spirit that let there be light, and there was light, said, let there be trees, and there was trees, and if that same mind that was in Christ be in you, be in us, how much could it say, let there be no cancer? That's right. Amen. And it would be gone. Let the blind eyes be opened, and it would be so. Yes. It's your thought, sabi niya. That was Jesus, sabi niya. It's not your thought. Kaya lang, ang sabi niya, but wait a minute, have faith in God. For verily I say unto you, if you shall say to this mountain, be moved, plucked up and cast into the sea, and don't doubt in your heart, but believe that what you say will come to pass, you will have whatever things thou sayest.
See, sabi niya, you shall have it. Not me, sabi niya. What power has been given to the church? So, kailangan mayroon tayo pananampalataya. Sabi nga, kasing laki lang ng butil ng mustasa. Sabi niya, para mag-manifest yung power ng church, sabi niya, if your heart and your mind infilled with God's Spirit until your thoughts become His thoughts, yung kanyang kaisipan ay maging kaisipan natin, kaya binasa natin kanina, let the mind of Christ be in you. Sabi niya, maging kaisipan natin, when your mind and your leading and your guiding becomes a direct place or a direct inspiration of the Holy Spirit, that's moving your mortal being. What kind of people should we be? Sabi niya, if the very Holy Spirit has you so embodied or empowered that you don't use your own thoughts, you don't use your own mind, you don't use your own opinion, but the Holy Spirit has you so built until your thoughts and your being is God's Spirit expressing itself through you, what kind of church would we be? Kung ang kaisipan ng Diyos daw ay ating na-express at andito sa ating kaisipan, anong klaseng iglesia mayroon tayo? That will be a powerful church. What kind of people would we be if we are so filled with the presence of God? When you didn't even use your own mind, didn't even use your own thoughts, didn't even have no alternative of your own, but just to be led by the Spirit. Kasi sabi niya, and they that are sons of God are led by the Spirit of God. Kung tayo daw ay mga anak ng Diyos, we are led by the Spirit of God. Hindi na yung ating sariling kaisipan, yung karnalidad ang yung ating sarili ang maglilid sa atin. See? Then your thoughts will become words and words will become material. That's when the church is in its power. Sabi niya, naniniwala daw siya na ang iglesyang ito, sabi niya, pagkabinalot, it was so wrapped in Christ, the Holy Spirit, mankind so away from themselves that they don't see themselves. Hindi na nila nakikita ang kanilang mga sarili. Thoughts, maging kaisipan nila, sabi niya, and their thoughts move on, they refuse the things of the world. They must move in the Spirit, live in the Spirit, move in the Spirit, walk in the Spirit. So fulfill the law of Christ, then the love of Christ in the human heart, moving in the Holy Ghost, that great, wonderful church will go forth with power and deity. Because deity will be revealed in human beings by the Holy Spirit, bringing to pass the thought of their mind. Ganon pala. Para maging powerful ang iglesyang ito, kailangan mawala tayo sa ating kaisipan, kundi ang kaisipan ni Kristo ang nandito sa atin. Naalala ko nga noong ang Panginoon ay pumasok sa Samaria na hindi sila tinanggap ng mga tao. Sabi ng mga alagad, hindi pa tayo magpapaula ng apoy katulad ng ginawa ni Elijah? Kasi nagalit sila. Sabi niya, anong sinaway sila ng Panginoong Hesus? Anong kaisipan meron kayo? Hindi ako naparito para pumuksa. Sabi niya, naparito ako para magligtas. Oh. Yung kaisipan na yon, ano yon? Nandito ba sa atin? Wala. Aba, pagka may kagalit ka, baka sabihin mo, baksa ka ng kidlat. O, di ba ganun ang gagawin mo? Subukan mo magmaneho dyan at overtikan ka. Harang-harangin ka. Di ba maiinis ka? O. Di ba ganun ang kaisipan ng tao? O. Sabi ng salita, sabi ng mensahe ng ating kapatid, yun ang dapat mawala. Kasi let the mind of Christ be in you. Sabi ng Panginoon, hindi ako naparito para pumuksa, naparito ako para magligtas. Pero yung mga alagad niya galit. Itong mga taong ito,
Paulanan mo nga, Panginoon, ng apoy, katulad ng ginawa ni Elijah. Sabi niya, our thoughts, ito yung sinasabi ng ating kapatid, kasi minsan experience niya rin ito, sabi niya, our thoughts run different. A lot of times we wake up, gumigising tayo, sabi niya, how do you do, brother? Sabi niya, bumabati ka sa iyong kapatid, and you don't mean it in your heart. Ay, masakit ito. You don't mean it in your heart, pero wala yun sa puso mo, sabi niya. A lot of times we say, I am this and that, I will do that, you don't mean it in your heart. I don't mean it in my heart. Oh, yun ang sinasabi niya. But when you become so dead to the things of the world that Christ is first in all, then your entire makeup is of the Spirit of the Lord Jesus Christ. He has full control. That's when your thoughts will be clean. Your thoughts will be pure, and your heart, and even your heart. See, ganun ang magiging kalalagayan natin. So, minsan naiisip ko, sabi ko, paano nga ba magiging powerful ang church? Yung pala, kailangan talaga ang kaisipan ng Panginoon, ang siyang maging kaisipan natin. Katulad ng pinaalala sa atin ni Paul na, let the mind of Christ be in you. Kasi kung kaisipan lang natin ang pairali natin, hindi talaga tayo makakalakad ng nayon sa salita ng Diyos. Kasi ang naglilid, actually sabi niya, hindi yung Espiritu ng Diyos ang nasa sa inyo, kundi yung sa sarili lang natin. So kailangan mamatay sa atin, mawala sa atin yung ganong kaisipan. So, praise God. Well, hindi naman mahaba ito. Parang paalala lang sa atin kung paano magmanifest sa atin ang salita ng Diyos. So, yun lang mga kapatid ang pinagkaloob sa atin ng Panginoon. Magkaroon sana ito ng inspirasyon sa atin. Praise God. Salamat sa Diyos. Praise God. Napaka-ikli pero yet effective, sabi niya. Parang kakapasok ko lang, natapos na nga agad.